Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa namang episode dito po sa ating isa pang YouTube channel at Facebook page, Veritas, ang mga katotohanang magpapalaya sa ating bayan. O mga kabunyog, pag-usapan natin tong mga topics natin. Una, pag-usapan natin itong si District Engineer, suspendidong District Engineer ng DPWH sa First Engineering District ng Bulacan, nagpapalusot doon sa pagdinig ng Senado, pati doon sa pagdinig sa Kamara. Kung ano-anong palusot niya. Pero hindi naman uubra yung mga palusot niya na yon. Mamaya ipapaliwanag natin bakit. Isa pa, itong si John Vic Rimulya, si John Vic Rimulya, Secretary of Interior and Local Government, dahil nga napaka-unpopular nung pagkakasiba kay General Torre, at ngayon, ang baklas ay grabe, lalo sa kanya. Talagang napaka-unpopular ni Rimulya. Kung ano-anong paliwanag niya ngayon, kung ano-anong depensa. Pero ganun din, yung kanyang mga depensa, hindi rin umuubra. Ito, ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, naiinis niya daw siya sa mga insertions. Nainis siya sa insertions ng 2025 budget. Dito daw sa 2026 budget, may mga mayroon na namang mga insertion silang nakikita. Naiinis na daw siya dito. Kaya lang, ano namang ginagawa nila? Kung naiinis sila sa insertions, dapat may gawin para hindi na maulit. O yan, pag-usapan nga natin yan. Mga kabunyog, itong suspendidong district engineer ng First Engineering District ng Bulacan, si Henry Alcantara, controversial ito. Ngayon, dahil talagang dun sa kanyang covered na distrito, yung engineering district niya, doon nakita yung maraming mga ghost projects. Nang tinanong siya sa Senado, kasi nag-appear siya sa Senate Blue Ribbon Committee, ganun din sa pagdinig ng Kamara doon sa Infracom, tinanong siya tungkol dyan sa mga ghost projects na yan. Alam niyo kung ano? Hindi niya dininay. Hindi niya naman talaga na may di-deny na mayroon ng mga ghost projects doon. Anong depensa niya? Ang depensa niya, nag-rely na lang daw siya doon sa pirma ng mga staff niya, nung mga subordinates niya. Sinabi daw ng mga subordinates niya na maayos naman, mayroong projects at maayos naman, pumirma na rin daw siya. Yun daw ang kanyang pagkakamali. Yun daw ang kanyang kapabayaan doon, yung negligence niya na hindi na siya nag-verify. Yun. Sa tingin nyo, makakaano kaya yung ano niya na yan? Palusot niya na yan? Mga kabunyog, mga kababayan? Mahirap yan. Ibig mong sabihin, sa tagal-tagal ng pagkaka-implement ng project na yan, at ganyan kalaking halaga, hindi lang naman yan 10 million, 5 million. Mga ano yan, may 90 million, mayroon pa yatang 100 million. Tapos hindi mo man lang nabisita kahit isang beses. Kung ghost project yan, ibig sabihin mula sa simula, wala talagang ginawa. Walang movements ng equipments, walang anuman lang, simento, graba, wala. As in, wala. Tapos sasabihin mo ngayon na ano ka? Hindi ka napabayaan mo lang na kahit hindi mo na nabisita. Alam nyo, controversial pa yang si Henry Alcantara. Kasi yan yung laging nandun daw sa casino kasama yung isa pang district engineer, yung pumalit sa kanya, si Bryce Hernandez, Engineer Bryce Hernandez. Balik-balik sila sa casino. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ayon sa PAGCOR, dahil nga bawal nga sa sino mang opisyal ng gobyerno na pumasok sa mga casino, ang ginagawa nito, gumagamit ng alias. Hindi nagdi-declare ng tunay niyang pangalan. Itong si Henry Alcantara at itong si Bryce Hernandez. Pero balik tayo dun sa argumento niya na, kumbaga, ang nag-inspeksyon ng mga flood control projects na yon ay yung kanyang mga subordinates, yung mga tauhan niya. Sinabi doon ng kanyang mga tauhan na okay naman ang project at completed na, kaya pinirmahan niya rin. Nang pinirmahan niya, nakapag-billing na, nabayaran. Pero ang problema dito ganito, ghost project yun eh. Ghost project, ibig sabihin mula sa simula, wala man lang talagang ginawa. Mabuti sana kung yun ay substandard na project. Ibig sabihin, nung pwedeng bumisita siya sa simula, tiningnan niya, okay naman, pero nung natapos, hindi niya na ito nakita. Yung completed project na ito, hindi niya na nakita. Ibig sabihin nun,
nag-rely na siya doon sa sabi ng kanyang mga staff or subordinates na okay yung project, yun pala hindi. Ito hindi eh. Talagang ano, talagang ghost project siya. Kung ikaw ba district engineer, hindi mo man lamang ba i-inaugurate yung project, yung pagsisimula, kasama yung congressman o senador na nag-sponsor noon, kasama yung governor, kasama yung mayor o barangay captain, hindi mo man lamang ba pasimulan yon? Doon pa lang napaka-obvious na ano, shallow, mababaw, hindi uubra yung kanyang palusot na yon. Ganon kalaking project, hindi naman yun pathwalk lang na 1 million, 2 million. Ano yun eh, flood control project, major project na national funded, galing sa GAA. Tapos hindi mo man lang papasinayaan ng ano niyan, yung pagsisimula ng paggawa ng project na yan. Nandun siguro yung regional director mo, o nandun yung mayor, nandun yung congressman na nag-ano niyan or senador, ha? Ibig sabihin, hindi mo ginawa yung gano'n, yung pagsimula man lang ng project ay talagang ibig sabihin niyan mula sa simula alam mo na at ang plano niyo talaga diyan ay gawin yang ghost project. Kaya hindi makakatayo yung palusot niya na yon. Ang palusot niya kasi, yun, nag-rely na lang daw siya sa sinabi ng kanyang mga subordinates eh. Sinabi daw ng mga subordinates niya, okay naman ang project, pumirma naman daw siya. O kahit wala ka nung pinasimulan yung project, sa kalagitnaan hindi ka man lang pumunta. O kaya nung natapos na, sinabihan ka ng tapos na, completed na. O, sasabihin mo, hindi, titingnan ko muna bago natin i-turn over, bago natin i-fully paid. Bago sa atin i-turn over yan, tingnan ko muna. Ay, napaka-ano naman ito ni Alcantara. Obvious naman ang palusot nito. Obvious naman ang palusot. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, dito tayo kay John Vic Rimulya. Ha? Si John Vic Rimulya, mga kabunyog, mga kabayan, ang issue niya ngayon na sinasabi, marami daw ngayon mga kinakalat na mga issue sa kanila ni General Torre. Pero ang totoo daw, okay naman daw ang relasyon nila ni General Torre, wala naman daw problema kahit ngayong hindi na siya ang PNP chief. Okay naman daw sila. Ang nangyayari daw, mayroong mga nagkakalat ng mga fake news, disinformation, pilit daw silang pinag-aaway. Mga kabunyog, naniniwala ba kayo na in good terms ang relasyon nila ni General Torre? Ito namang si Boying Rimul. Sino ang may kagagawan ng ano nila ng hindi nila pagkakaunawaan? Yung kanilang hindi pagkakaintindihan. Tayo ba or ang mamamayan ba? Ang netizens ba? Hindi. Sila naman ang may gawa ng hindi nila pagkakaunawaan. Unang-una, hindi sila nagkaunawaan doon sa reshuffle ng mga officials ng gobyerno ay ng officials ng PNP. Hindi sang-ayon siya, si Rimulya, sa ginawang reshuffle ni Torre. Pangalawa, hindi sila nagkasundo doon sa pagbili ng armas. Ang sinasabi ni Rimulya, sang-ayon daw siya kay Torre. Ay kung hindi siya kung sang-ayon siya doon mula sa simula dapat, hindi niya na sinulong 'yun. Hindi na dapat pinadala 'yun kay Torre yung sulat na 'yun eh. Kung mula pa lang sa kanya hindi siya sang-ayon. Oh, 'di ba? Ano na 'yun eh, palusot na 'yun. Saka walang maniniwala kay General Torre kung sabihin niyang in good terms ang relationship nila o ang relasyon nila. Unang-una, hindi ba masasaktan si General Torre sa ginawa niya? Inamin niya naman ni Junvic Remulla na pinatawag siya sa Malacanang, nag-usap sila ng presidente at tinanong siya kung anong advice niya tungkol sa PNP, kung ano ang mabuti sa PNP. Ang sabi niya, dapat nating ipatupad na patibayin yung unity ng PNP at iwasto ang mali. O anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang rekomendasyon niyo sa presidente, si Mackenzie Torre. Hindi ba alam ni Torre yun na sinibak na siya ang dahilan, nagbigay ng rekomendasyon, si Bakin siya. Inamin niya na yan sa interview na sinibak si Torre dahil sa rekomendasyon niya eh. O, ngayon, nung nalaman niya ni Torre, matutuwa ba sa kanya si Torre? Ha? O, matutuwa ba si Torre sa kanya, sa ginawa niyang yun? Natural hindi. Kaya nga nung tumawag siya kay Torre, nakalimang tawag siya, hindi siya sinasagot ni Torre. Inamin niya yan. Inamin niya yan na hindi siya sinasagot ni Torre. Kahit nung turnover, hindi umaten si Torre. Kahit nung presko niya, hindi umaten si Torre. Tapos sasabihin niya, wala silang kiskisan, hindi pagkakaintindihan ni Torre, in good terms sila. Paano mong in good terms? Paniwalain nyo naman ang publiko. Kaya itong si John Vic Rimulya,
Siya yung nagsasabi ng kasinungalingan. Siya yung nag-aano ng misinformation. Ang pinapalabas niya, wala silang girian ni Torre. Sino namang maniniwalang walang girian? Obvious naman mayroon. At saka yung sa interview niya sa GMA, inamin niya na yan. Oh. Ngayon kasi, pilit niyang pinapalabas na sila ni Torre walang problema. Okay naman daw ang relasyon nila. Kasi sirang-sira siya, sirang-sira ang administrasyon sa pagkakasiba kay Torre. Napakabango ni Torre sa tao eh. Unpopular yung ginawa nilang yon. O ngayon, bumabawi siya. Nagpe-press con siya, nagpe-press briefing, sinasalo ni Junvic Rimulya. Pero mahirap niya nang mabago yan. Kaya kung anumang sabihin niya na pinag-aaway lang daw sila. Walang hindi kayo pinag-aaway. Talagang nag-aaway kayo o nag-aaway kayo. Yan yun. Ikaw lang ang nagsasabing hindi kayo nag-aaway. Hindi lang nga lang, hindi nga lang si Torre nagsasalita. Pero sigurado masama ang loob niya sa ginawa mo, Junvic Rimulya. Ikaw ba naman? Anyway, oh, mga kabunyog, itong mga usapin ng insertions, itong Department of Budget and Management, narinig ko, napanood ko yung interview kay Secretary Amina Pangandaman. Ang sabi niya, naiinis daw siya kasi pinaghirapan daw nilang i-prepare yung budget. Mula pa raw January, 6 months lalo nilang ginagawa yan. Inayos nila yan. Nag-i-input yung mga ahensya mula sa mga regions hanggang sa mabuo yan. Tapos ngayon, ang sabi niya, nung sinubmit na nila sa Kongreso, kung ano-ano ng insertions ang linalagay at ang mga linalagay na insertions, mga hindi naman pinag-aralan, walang feasibility study, walang master plan, basta lang nag-i-insert. Kaya naaano daw siya dyan, naiinis niya daw siya dyan sa mga insertions na yan. Samantalang sila nga ang naghirap ng budget na yan, pinag-aralan talaga nila yan, binusisi nila yan, ayon kay Amina Pangandaman. Kaya lang, ito ang masasabi natin, kung napipikon siya, kung naiinis siya, dahil napakaraming mga insertions ang mga congressman at ang mga senador, mga politiko, at hindi niya gusto ito dahil usually ang mga insertions ay hindi naman kailangan ng kumbaga mga insertions na hindi talaga napag-aralan. Kung naiinis siya doon, dapat gumawa siya. Gumawa siya ng hakbang. Halimbawa, ano yun? Yung panawagan sa Kamara at ng panawagan ng taong bayan na mag-appear sa pagdinig ng Kamara si Saldico at si Grace po, suportahan niya yon. Sa kasabihin niya na ni Secretary Amina Pangandaman ng DBM, ano-ano ba yung mga insertions na yan? Alin ang tinapyas at saan dinagdag? Ano-anong detalye niyan? Sinong naglagay niyan? Sinong nag-insert niyan? Yun, ilabas niya na yun para maniwala ang taong bayan na talagang siya ayaw niya ng insertions. Problema, hindi naman nila nire-reveal ano yung mga insertion, saan-saan doon, at sino ang nag-insert noon, at para kanino yon, na congressman o senador. Yan dapat eh. Iyan yung problema dyan sa DBM eh. Ang dami lang na naiinis daw, pero hindi naman nila ini-expose. Ano ba yung mga insertions noong 2025 budget? Sinong nag-insert no? Para kanino yon? At ngayon na naman, dito daw sa 2026 budget, marami daw ding insertions dito. Kung maraming insertions diyan, di ayusin nyo muna. Tama yung sinabi ni Bam Aquino. Sabi ni Senator Bam Aquino, yung DPWH budget, ibalik muna yan. Pag-aralan muna yan. Marami palang mga insertions diyan. Linisin nyo muna yan bago nyo ibalik sa amin sa Kamara at sa Senado para busisiin yan. Yun ang dapat gawin. Linisin na muna yung budget na yan. Marami palang insertions diyan eh. Ngayon, kung hindi yan lilinisin, wala. Wala. Tapos ngayon, nung 2024 kasi, nang linusot din yung 2025 budget, nagsabi na tayo noon at ang civil society, wag munang aprubahan ng presidente yan kasi maraming insertions yan. Ibalik yan sa Kamara. Anong ginawa sa Kongreso? Hindi naman ganun ang ginawa nila Amina Pangandaman ng DBM. Sa kasi PBBM, ganun din siguro ang advice nila. Instead, ang ginawa nila, binito yung 20 billion. Ay, ang liit nun. Napakalaki ng insertions. Ang binito mo lang 20 billion. Kaya yan. Anyway, balik tayo sa issue ng insertions. Ang may mga kagagawa ng insertions ay dapat ilantad, i-expose. Ano-ano yung mga insertions na yan? Yan ang hindi pinapaalam sa taong bayan eh. Tapos ngayon, magiging issue na naman ng insertions. Ang sasabihin na naman nila Amina Pangandaman ng DBM, galit kami, naiinis kami dyan sa insertions. Bakit insert sila ng insert? Kung ayaw nila,
sabihin na nila, sino bang nag-insert nung nakaraan? Ano-ano yon? Dito naman sa sinasabi nilang 2026 may insertions na naman, di i-identify nila ano yan mga insertions at wag nilang palusutin. Ganun lang yun. Anyway, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat.